Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, Secretary umamin nako, saldi ko nagulantang, mananagot lahat kay Marcoleta. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Ito ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Kahit anong pilit niyong pagtakpa ng katotohanan ay sadyang hindi niyo mapipigilan ang katotohanan na ang siyang sasampal ng iyong kasinungalingan. Walang makakatakas, lahat ay magbabayad sa batas. Ito ang nakakagulat na babala ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta matapos ang isinagawang pagdinig nito tungkol sa kontrobersyal na flood control project na siyang nagpapahirap sa maraming Pilipino na tila isinasangkot ang ilang mga personalidad ng ilang mga kongresista katulad nila former Pampanga Representative Dong Gonzales, Ako Bicol Party List Representative na si Saldico at maging ang nooy mayoral candidate ng Pasig na si Sara Diskaya na tila nasa likod di umano ng kampanyang sangkot sa kontrobersyal na bilyong-bilyong pesong flood control project na magpahanggang sa ngayon ay hindi raw umano napakinabangan ng taong bayan. Sa ikinasang Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa di umano'y kontrobersyal na bilyong-bilyong korupsyon ng flood control project, welta at matapang na pahayag ni Marcoleta, talagang kanyang bubusisiin at hindi niya papalagpasin ang di umano'y may mga kinalaman sa pambubulsa, pagnanakaw na di umano ng pera ng taong bayan at maging ang mga lumustay ng pondo ng taong bayan. Huwag lang raw basta-bastahin ang mga halaga o presyo ng mga flood control projects na di umano'y pinaglaanan ng pamahalaan ng 1 bilyong peso kada araw. Ngunit mapagsa hanggang ngayon ay tila naghihirap, nagsasakripisyo pa rin ang maraming Pilipino sa mas lumalalang baha ng Pilipinas. Ayon pa sa source, and I quote, "Subpoena ipapadala ng Senado sa 8 kontraktor. Plano ng Blue Ribbon Committee na maglabas ng kanilang hiniing at komento sa mundo ng social media sa mas lumalalang baha ng Pilipinas." Ayon pa sa source, and I quote, "Subpoena ipapadala ng Senado sa 8 kontraktor. Plano ng Blue Ribbon Committee na maglabas ng subpoena laban sa 8 contractors na hindi sumipot sa hearing ngayong araw tungkol sa flood control projects anomalies. Breaking, Senate Blue Ribbon Committee mag-issue ng subpoena sa 8 contractors na hindi dumalo sa hearing. Plano ng Senate Blue Ribbon Committee na maglabas ng subpoena laban sa 8 contractors na hindi nagpakita sa hearing ngayong araw tungkol sa maanomalya ng mga flood control project. Ayon sa ulat, 8 sa 15 contractors na binanggit ni Marcos Jr. bilang may pinakamaraming proyekto ng gobyerno ay hindi sumipot at nagpadala ng excuse letter, kabilang dito ang Alpha and Omega General Contractors and Development Corp, St. Timothy Construction Corp excuse, nagdadalamhati sa pagkamatay ng foster parent, Top Notch Catalyst Builders and Corporation excuse, naka-schedule na medical na procedure, Sandwest and Corporation excuse, naka-schedule ng family-related leave abroad, High Tone Construction and Development Corp, Royal Crown Monarchs Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders, LRTK Builders and Corporation excuse, health reason, quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut. So yan mga kababayan, bago po natin ipagpatuloy yung video, eto pasadahan po muna natin itong si Benny Abante. Yan mga kababayan, sabi po dito sa Politico, sabi po ni Benny Abante, no go sa substandard projects in my district. Nako po, yan po ang sabi ni Abante mga kababayan matapos po yung kanyang pagsita or something na pagbira sa mga Duterte sa Davao City about sa flood control project na yan. Pero teka lang mga kababayan, sabi po dito ni Benny Abante, no ghost substandard project in my district. Pero ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Unang-una po dito, sabi po Manila representative o COMELEC appointed. Sabi dito resibo daw
Masyado kasing masyadong defensive itong si Benny Abante mga kababayan. Kaya ito ang naging sabi po dito ni Arsenio Bigor Jr. Resibo daw, Congressman. Bigyan mo kami ng resibo. Ipakita mo. Tulad ng ginawa, no? Doon po sa Davao, ipinakita po yung napakaganda po nilang flood control project. Ikaw din, magpakita ka kung walang substandard, no-ghost project. Mukhang wala nga kayong flood control project, mga kababayan. Sabi dito, let the COA audit. Let the COA audit it, sir, not you. Oo nga, bakit ba nagbubuhat ka ng bangko, Abante? Ha? Did the COA told you about that, Mr. Congressman? Pastor, saksakan ng kaasbag. Yan. At kasinungalingan. Totoo. Ghost Congressman from Manila. Nako, paimbestigahan project mo. Yan mga kababayan. Marami po ang galit dito kay Abante. Sure ka, Pastor? Anyway mga kababayan, dahil nga po yan dito sa kanyang naging post, Pero eto, i-share ko na rin para tuloy-tuloy na natin mamaya yung video mga karibin natin. Eto pong si, nasaan na yun? Si Romualdez. Yan mga kababayan, natawa ko dito sa post na ito, sa balitang ito. Sabi po jeepney driver at tricycle driver ipapasok ni Speaker Romualdez sa benting bigas. Ang naisip ko lang dito, ikaw pala ang nagko-control kung sino lang ang pwedeng makabili ng bigas na yan, no? Sabi nyo noon, lahat makakabili ng, di ba? Lahat naman tayo dito Pilipino. Bakit hindi tayo pwedeng makabili ng 20 pesos na kilo ng bigas? Kung ganitong ikaw pala ang magde-decide, no? Kung sino lang po yung pwede mong pabilhin ng bigas, mga kababayan, ay parang hindi naman tama 'yon, 'di ba? Hindi lang naman po tricycle driver at jeepney driver ang mga Pilipino. Lahat naman po tayo Pilipino, so may karapatan naman po siguro tayong maka-avail ng benting bigas. Kung meron man kasi ngayon wala na tayong nababalitaan patungkol po sa 20 pesos na kilong bigas. 'Di ba? Wala na. Meron pa ba? Nakakabili pa ba kayo mga kababayan? Mukhang binubudol lang tayo Sabi nila sustainable hanggang 2028 pero saan banda yan? Saan banda kayo bebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas? Anyway, ito na mga karibin natin, i-continue na po natin ang video ito. Saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Senator Rodante Marcoleta, I salute you being senator of our country. May God bless you. Kaya naghihirap ang buong Pilipinas dahil sa korupsyon ng mga buhay ang politiko. Praise God, may taong katulad nyo na makadiyos tunay na maglilingkod sa ating bansang Pilipinas para makaahon sa kahirapan. Pagpalain kapanawa ng Panginoon. Lahat na may pusong tapat, makadiyos na leader na maglilingkod sa ating bayan ay pagpalain nawa ng Diyos. Dapat lahat ng sangkot ng korupsyon sa pondo ng bayan ay mananagot at makulong ng habang buhay upang makita ng yan po taong ang mga bayan komento ng ating mga kababayan. Tapos walang makukulong at kunin o ibalik ang pera ng bayan kung sino man ang sangkot kahit hindi buo ang perang kinukurakot kahit papano magamit uli sa ibang proyekto o idagdag sa susunod na budget. Bakit ba kailangan ng mga congressman na makisali sa mga national budget? Ang trabaho nila ay gumawa ng batas at ipasa. Kaya nga maraming tumakbo sa politiko dahil sobrang taas ng sweldo at budget nila. Dapat limitahan ang tauhan ng isang congressman. Dapat di makapasok sa kongreso ang mga tatakbong politiko na walang kaalam sa batas. Dapat abogado o political science. Freeze the property of Saldico at ibang congressman and other contractors as well as COA officers. These people should be held responsible. Bitay sana ang parusa nila. Grabe mga ginawa nila sa Pilipinas. Pera, ang bayan ko. Ikaw ngayon sa flood scam, no? Ang dami pong politiko na dati ng mga senador. Dati na po kayong mga senador, dati na po kayong mga congressman, no? Nung nakita niyo po na very popular yung flood control project, at nag-iimbestiga na po si Senator Marcoleta. Kanya-kanya po kayong bitaw ng kanya-kanya kayong bitawan ng
pagsawsaw. Pwede po ba? Ipaubayan nyo na kay Marcoleta. Wala naman pong patutunguhan. Expose dito, daldal doon sa media, pa-interview. Para saan po? Para saan yung ginagawa ninyo? Meron po bang mararating yung mga pinagagagawa ninyo? Na imbestiga? May nag-iimbestiga na po na senador. Para saan pa po yung ginagawa nyo? O, pwede naman. Mamaya panonoodin ko si Boy Bakal. Alangan naman tayo ngayon manood. Sobra naman kayo. Tuwan-tuwa ako kay Alex Ayala eh. Ha? Nakakatuwa po si Alex Ayala kasi nag-ala Duterte si Alex Ayala. Kilala niyo na ba si Alex Ayala, yung tennis star natin ngayon? Eto po, papanood ko lang sa inyo para masiyahan naman kayo. So yan mga kababayan, ito singit lang po natin itong balitang ito, no? Ayan no, mga kababayan, sa Quezon City. Naku po mga karbi natin, 1 oras lang daw na baha. Ito pong balita mula sa JME News. Mag-ingat-ingat po kayo dyan mga kababayan. May bagyo ba? Sabi dito, why did many QC areas get flooded? Rainfall for 1 hour exceeded Undoy's LGU says. Ayan mga kababayan, wala bang flood control sa Quezon City? Baka meron namang flood control dyan. O baka naglilinis ba kayo ng inyong mga kanal? Nagde-dredging ba kayo ng inyong mga ilog? Kasi mga kabayan, flood control doesn't mean you have to build yung mga ano dyan, di ba? Yung mga infrastructure. Sometimes, pag-maintain na lang nandyan na po yung infra, pero yung hindi na ma-maintain, hindi na po na tulad ng ginagawa noon sa nakarang administrasyon na regular dredging ng mga ilog, paglilinis ng mga kanal, di ba? O ginagawa yon. Hindi natin alam kung anong nangyari dito sa Quezon City. 1 oras lang daw na pag-ulan, yan, sobra pa ang pagbaha sa Undoy. Aba, ingat-ingat po kayo dyan mga kababayan, ha? Ng konti. Ito po. Fans pala ni Duterte to. Tignan niyo po, ang ganda po ng tira, oh. Ayan, lumapit siya. Uy, puntos. Tignan niyo yung mukha niya. Iyon. Naano niyo ba? Ulitin natin, ha. Ayan po, lumapit si Ayala dyan. Binigyan siya na isa. Ayun. Pasok. Di ba? Duterte. Sports muna tayo. Teka lang, ha. Ang ganda-gandang babae. Po siya, sa ganda po ng niya, sa ganda ng tira niya. Ito pang balita mga kababayan, sa Quezon City pa rin. Ayan mga kababayan, nakikita nyo ba? Ayan, ilalapit-lapit natin konti. Nako po. Matapos ang 1 oras na mapag-ulan, bumaha sa kanila mga kabayan at ito po ang bumulantang sa kanilang ilog ba ito? Nako, kaya naman pala, babahain kayo talaga dyan. Sometimes, hindi rin natin masisisi yung mga flood control. It is sa mga tao rin sa mga tao, no? Yung mga basura nyo. Quezon City. Ay, nako. Pagbaha, no? Ito, no? Quezon City matapos ang pagbaha. Nako, sangkaterbang basura ang bumungad. Yan. Sangkaterbang basura ang bumungad sa West Riverside Street, Barangay San Antonio, Quezon City. Matapos ang malakas na ulan at matinding pagbaha nitong Sabado. Kahapon po yan mga kababayan, ha? Yan, basura nagkalat sa West Riverside, Quezon City matapos ang pagbaha. Yung iba sa inyo, ingat-ingat po mga kababayan. Sabi nga po ingat po tayo sapagkat ito po ang sabi ni Attorney Trixie Angeles. Samantalang yung mga nepo babies nila, yung mga nepo babies, di ba? Nagpapasasa sa flood control budget na kinurakot ng kanilang mga magulang. Samantalang tayo naman pong mga ordinaryong Pilipino,
Kalaban po natin ang leptospirosis dahil po sa flood control. Yan mga kababayan, ingat-ingat po kayo dyan sa Quezon City sapagkat napakadumi po nito. Ang dami pong basura. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon? Sino ba ang mayor ngayon sa Quezon City? Si Belmonte pa rin ba mga kababayan? Anyway, Mayor Belmonte, kung ikaw pa rin po ang mayor dyan, nako, eto, malaking problema to ngayon sapagkat very very relevant itong issue na ito about sa flood control project na ito. Syempre, pagbaha at maraming basura sa inyo, talagang apektado rin kayo. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.